po. Oras na para sa maiinit na balita. Sa bintana na yan. Water cannon, Pusog na sa balita. dito sa Balitangan. Magtiyahin sa Marikina na nagtamo ng matinding pinsala sa katawan matapos pagtatagain ng kapitbahay nila. Ang ugat ng krimen, sabi ng pulisya, paghihiganti raw ng suspect dahil ipinakulong siya noon ng pamilya ng mga biktima. Balita ng ating ni Gabriel Gonzalez. Pasado alas 8 ng gabi nitong Miyerkules, tinigang sigawan at gulo ng mga residente sa barangay Malanday, Marikina. Makikita ang isang lalaking nakaputi na may hawak na itak. Nadapa siya. Ang lalaki binato ng upuan ng isang residente na kanyang hinabol, bit-bit pa rin ang itak. Bago nito ang lalaking may itak na nagana umano ng 10 taong gulang na batang lalaki at kanyang tiyahin. Matinding pinsala sa ulo ang tinamo ng bata. Ang tiyahin ng bata naman sa ulo at daliri ang tama ng subukang salagi ng pag-atake ng sospek. Huwebes ng gabi namataan ng mga tauhan ng barangay at ilang residente ang sospek sa Marikina River. Hinabol siya pero tumalon daw sa ilog. Tinambayan namin yung sa may tabi ng jogging lane, sa may creek. Nung makatunog na yung suspect na nandun kami at nakaabang na kami sa kanya, bigla siyang lumitaw. Pero may dala pa rin siyang itak. Bumalik siya ng ilog. Ayun, nagpa-agos-agos siya hanggang makarating kami doon sa Kalumpang. Na-corner sa pampang ng ilog na sakop ng barangay Tanyong ang lalaki. Dinala siya sa Marikina City Police Station para maproseso at mabigyan ng paunang lunas matapos pagbabatuhin ng mga residente. Sabi ng sospek sa pulisya, nagawa niya ang pananaga bilang ganti sa pamilya na nagpakulong daw sa kanya dati. So natanong po natin bakit niya po ginawa yun. At inadmit naman po niya nung nakuha natin na talagang tinaga niya sila dahil yan ay lagi daw kasi siyang pinapakulong nitong ating dalawang biktima. Wala po kaming reason kung bakit niya yung ginawa. Kasi unang-una po, yung family ko po sa Malanday, last year, pinasok niya po yung bahay with the CCTV camera na kinuha niya po yung cellphone ng pamangkin ko at napakulong po siya ng kapatid ko. Gumagamit umano ng iligal na gamot ang sospek ayon sa pulisya. Na-involve po siya sa illegal na droga at sinasabi naman po niya na nakakagamit po siya. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang sospek na nakakulong na sa Marikina City Police Custodial Facility. Mahaharap siya sa 2 counts ng frustrated murder. Tumutulong na rin ang lokal na pamahalaan ng Marikina sa pagpapagamot ng mga biktima. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Matinding bahang naranasan sa ilang lugar sa Cebu at ilang bahagi ng Mindanao dahil sa malakas na ulan. Sa barangay Buhisan sa Cebu City, nagbistulang ilog ang kalsadang yan dahil sa pagragasa ng baha. Pahirap pa naman ang pagtawid ng mga residente sa San Siangco Street. Ang ilang residente pinasan na para makatawid sa baha. Pinasok naman ng tubig ang ilang bahay sa barangay Bagsak Pardo. Kaya ang mga residente kanya-kanyang salba ng kanilang gamit. Sa gitna ng baha, sa Mandawi City naman nirescue ng mga otoridad ang mga estudyanteng stranded sa A.S. Fortuna Memorial Elementary School dahil sa baha. Pahirapan din ang pagdaan ng mga motorista sa isang kalsada sa Surala, South Cotabato dahil sa baha. Ayon sa lokal na pamahalaan, nasa 50 pamilya ang inilikas. Sa Bungaw, Tawi-Tawi, malakas na ulan din ang naranasan sa ilang lugar. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagdulot ng pag-ulan sa Cebu at ilang bahagi ng Mindanao kahapon. Mga kapuso, mababa ang tsansa na maging bagyo ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ng Pag-asa 1,335 kilometers east ng southeastern Luzon. Ang trough o extension nito ay magpapaulan sa Masbate, halos buong Visayas at Mindanao. Batay sa datos ng Metro Weather, asahan po ang moderate to heavy rains mamayang hapon. Mag-ingat po dahil posible rin ang pagbaha at landslides. Mamayang hapon din asahan ang light to moderate rain sa halos buong Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Halos buong weekend, posibleng maging maulan sa Central at Eastern Visayas, pati sa Northern Mindanao at Caraga. Sa ibang bahagi po naman ng bansa, posible ang mga pag-ulan tuwing tanghali at hapon.
Isa ang lungsod ng Maynila sa mga matinding binabaha. Dahil sa perwisyong hatid ng pagbaha, planong i-upgrade at palawakin ng Department of Public Works and Highways ang drainage sa Taft Avenue sa Maynila. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Bea Pinlac. Bea? Rafi, maaraw ngayon pero tuwing umuulan, isa sa mga iniiwasan dito sa Maynila itong kahabaan ng Taft Avenue dahil talagang bahain. Kanina, in-inspection ito ni DPWH Secretary Vince Dizon para makita ang mga drainage sa kalsada. Makipot at barado ang ilang drainage sa Taft Avenue southbound lane na bumungad sa inspeksyon ng DPWH dito kanina. Ito yung puspusang hinuhukay ngayon ng mga tauhan ng DPWH para maibsan yung matinding pagbaha rito. Natapos na kasi yung Taft Avenue northbound, kaya ito naman sa southbound ang inaasikaso nila. Sabi ng DPWH, every 3 months na ang gagawing declogging. Mas madalas daw yan sa nasa once a year lang na declogging sa mga drainage dito noon. Pero hindi lang yan ang solusyon. Hihilingin din daw ng DPWH na mabigyan ng 1.5 billion peso budget sa 2027 para ma-upgrade at mapalawak ang mga drainage dito. Kailangan din daw tiyakin na gumagana ang mga kalapit na pumping station. Nanawagan din ng DPWH sa maayos sanang pagtapon ng basura para hindi na bumara sa mga drainage at magdulot pa ng sakit sa ulong baha. Narito po ang pahayag ni Secretary Dizon. Isa na lang natin to habang dinidiklag natin. Diklag lang tayo ng diklag kahit papaano. Hopefully, maibsan naman kahit papaano dito. Pero next year, papaspasan natin yung pag-upgrade nitong mga drainage natin. Rafi, kapag nabigyan daw ng sapat na budget next year, target ng DPWH na matapos yung pagpapalawak at pag-upgrade sa mga drainage dito sa Taft Avenue sana bago tag-ulan sa susunod na taon. Yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Bea Pinlac. Ikinalungkot ng ilang minimum wage earner ang suspensyon ng pagpapatupad ng aumento sa sahod sa Metro Manila. Kaya gaya ng dati, kanya-kanyang diskarte muna sila para may dagdag kita. Balitang hatid ni James Agustin. 4 na taon ng housekeeping aid sa isang ospital si Darwin. 695 pesos ang arawang sahod. Kaya malaki raw sana ang dagdag na 85 pesos na inanunsyo ng pamahalaan na ipatutupad sa 2 tranche. Ikinalungkot niya na hindi na muna matutuloy ang aumento sa sahod. Kasunod ng temporary restraining order na inisyu ng Pasig Regional Trial Court sa petisyon ng 2 kumpanya. Ine-expect namin yun Tapos biglang nawala yung bigay na dagdag sahod. Kaya masama ang loob ko rin. Hindi naman lahat ako sa iba rin. Sana ipagpatuloy pa rin yun. Kasi yan ang naantay naming solusyon para ang bilihin namin, yung batipid din. Batay sa utos ng korte, epektibo ito hanggang August 30. Bago yan, naglabas na ang Pasig RTC ng status quo ante order para suspendin ang 60 pisong unang tranche dapat ng aumento, isang araw bago ito ipatupad noong July 25. Nangihinayang din ang housekeeping aid na si Beverly. Kahit daw may trabaho rin ang kanyang asawa, kinakapos pa rin sila. Siyempre, nalulungkot kasi sa panahon ngayon, mahal ang mga paninda. Yung 85, pandagdag na rin sana yan sa mga gastusin. Umaasa rin si Joel na maibibigay ang dagdag sahod. Mahigit 3 dekada na siya nagtatrabaho bilang construction worker. Sana nga mabigay. Kasi malaking bagay din yun. Lalo sa araw-araw, magmapasok ko, siyempre laki ng pamasahe ko rin Para sa mga minimum wage earner, bawat piso na dagdag sahod ay mahalaga. Sa ngayon, dumidiskarte muna sila para may dagdag na kita. Kung walang diskarte, mas wala. Wala tayong pagkakitaan talaga. Sa isang ulam lang, umaga tanghali na yun. Nahati ko na rin budget ko. Tipid-tipid para magkasya yung sahod namin sa kada isang kanto. Nalulungkot man dito si Labor Secretary Francis Tolentino, iginagalang daw niya ang judicial process. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Binatikos ng ilang grupo ang pagsuspindi ng Pasig Regional Trial Court sa aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Tuna ng Trade Union Congress of the Philippines, barya na nga lang ang 85 pesos na dagdag sahod, i-delay pa. Hirit naman ng grupong Centro Labor kung kailan hirap ang mga manggagawa dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin, tsaka ipinagpaliban ang aumento sa sahod.
Para naman sa Juan Manggagawa, magiging makatwiran lang ang pagsuspende sa wage hike kung may temporary restraining order din sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sabi pa ng Centro Labor at Juan Manggagawa, labag sa Labor Code ang hatol ng korte. Namataan ang pagbuo ng ipo-ipo sa Laguna de Bay sa bahagi ng Pililla, Rizal. Ilang minuto itong nagtagal ayon sa mga nakasaksi. Pagkatapos, nagkaroon daw ng mahinang pag-ulan sa lugar. Sabi ng Pag-asa, nabubuo ang ipo-ipo tuwing may severe o matinding thunderstorm. Ayon sa Pililla Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, walang nasaktan dahil sa ipo-ipo. Abiso sa mga motorista, may nakaambang rollback sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, batay po yan sa 4-day trading, 50 centavos ang inaasahang bawas presyo sa kada litro ng diesel. 80 centavos naman ang inaasahang rollback sa kada litro ng gasolina. Habang 2 pesos and 30 centavos naman ang nakaambang bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, nakakaapekto pa riyan ang nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Kaugnay naman po sa isinumiting rekomendasyon ng Department of Transportation sa Malacanang para sa pagpapalawig ng fuel subsidy program ayon sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, tuloy-tuloy pa ang diskusyon at may meeting din ngayong araw para sa resolusyon. Sa Puerto Princesa, Palawan, nagpamahagi naman ng mahigit 700 fuel subsidy cards sa mga benepisyaryo mangingisda sa iba't ibang barangay. Bahagi po yan ng Fuel Assistance to Fisherfolk Program ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at layunin po ng programa na mabawasan ang epekto ng patuloy na mataas na presyo ng langis at masuportahan ang kabuhayan ng mga mangingisda. Patay ang isang retiradong pulis matapos barilin ng isang negosyante sa Quezon, Nueva Ecija. Sa investigasyon po ng pulisya, pauwi na sana ang 51 anyos na biktima ng lapitan at barilin sa Barangay Pulong Bahay kahapon. Dati umunong alita ng dalawa ang tinitingnang motibo sa krimen. Kusa namang sumuko sa mga otoridad ang suspect na nahaharap sa reklamong murder. Isinuko rin niya ang lisensyadong baril na ginamit. Wala pa siyang pahayag at ang kaanak ng nasawing biktima. Patuloy naman ang investigasyon. Kalahating bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa Batangas Port. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa pagdating ng kargamento sa Pantalan. Humigit kumulang 75 kilos ang iligal na droga na nakumpiska. 2 ang arestado sa operasyon. Wala silang pahayag. Isang lalaki naman ang bistado sa buy-bust operation ng pulisya sa Calasiao, Pangasinan. Nakuha sa kanya ang mahigit 62,000 pesos na halaga ng umunoy shabu. Sa Urdaneta City naman, nahulihan ng mahigit 20,000 pesos na halaga ng iligal na droga ang isa pang lalaki. Pareho silang walang pahayag. Pamba ang latest for the weekend. Libo-libong milya man ang layo, full support ang Team Pinas 18 sa Lollapalooza debut ng SB19. Kahit open air ang auditorium sa Rizal Park, Luneta, dinig ang sigaw ng jam-packed crowd na nanood sa live stream watch party ng performance. Tinapatan nila ang energy ng Lollapalooza crowd sa Illinois, USA. Ano man ang edad at malayo man ang binyahe, nagtiyaga ang 18 para suportahan ang historic performance ng P-Pop Kings. Pinoy greatness on display sa isang oras na set ng SB19. Mula sa electrifying moves at vocals sa Dam, Dungka at Gento hanggang sa heartfelt rendition nila ng Mapa. Congrats SB19! Samantala, habang nasa The Hague, Netherlands, kinestruan ni Vice President Sara Duterte kung war on drugs ba talaga ang ikinamatayan ng mga biktima ng extrajudicial killings. Baka raw kasi iba ang dahilan ng pagpatay dahil madali lamang anyang kumuha ng hitman sa ating bansa. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez.
Sabay sa pag-iit niya sa umano'y tindi ng gun violence sa Pilipinas, question din ni Vice President Sara Duterte kung drug war nga ba ang dahilan ng pagkamatay ng mga binansagang biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Madali lang naman anya kasing kumuha ng gunman sa Pilipinas. Halimbawa anya kung nangangaliwa ang isang lalaki. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war? Sinabi yan ng bise sa rally ng mga taga-suporta sa The Hague kung saan nakapiit ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa crimes against humanity dahil sa war on drugs ng Duterte administration. Nagpasalamat siya sa nag-organisa ng pagtitipon. Sabay sorry dahil sa batikos na inabot nito dahil sa isang panayam sa bise na naka-upload online. And Alvin, na nawalan ng tulog dahil sa Foxilica. Alvin, if they cannot respect a no comment, you should not lose sleep over it. Ang tinutukoy ng bise ay ang paghingi sa kanya ng komento tungkol sa Foxilica, ang pinag-uusapang pagtatayo ng Amerika ng isang artificial intelligence hub sa New Clark City sa Tarlac. Any thought po about sa Foxilica na balak pong itayo sa Pilipinas? Ano na? Foxilica. Yung Foxilica. Foxilica. Hindi ma'am, Foxilica. Do you know anything about that? Wala ma'am? ako. I cannot comment on that. May mga bumatikos sa kakulangan raw sa kaalaman ng bise sa mainit ngayong issue sa Foxilica. Lalo't nagsabi na raw siyang gusto niyang maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Kontrobersyal ngayon ang Foxilica dahil sa isang banda, lilikha raw ito ng maraming trabaho dahil sa mga itatayong AI data centers at pabrika ng computer chips na gagamitin ng mga AI supercomputer. Pero pinangangambahan ang epekto nito sa komunidad dahil sa laki ng kuryenteng kailangan ng proyekto at matinding demand sa tubig para sa cooling system ng mga data center. Ayon sa gobyerno, magkakaroon ng sariling source ng kuryente at tubig ang AI hub para di makaagaw sa supply ng lugar. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News. Posible pa magkaroon ng pagbabago sa provisions ng Foxilica project ayon sa Malacanang. May chance po na mabago ang ibang mga provisions. Kung ano po yung maaari pang mas maging magandang idulot sa ating mga kababayan, sa bansang Pilipinas, and of course sa mga partners, yun naman po ay isa sa alang-alang. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang ang iba't ibang issue sa mga isinasalang-alang sa gobyerno. Marami kasi ang tumututol sa proyektong ito na pinangungunahan ng Amerika sa New Clark City sa Tarlac dahil sa nakikitang epekto nito sa supply ng tubig at kuryente, pati sa kalikasan at mga katutubong nakatira malapit doon. Sabi ni Castro, idulog sa mga angkop na ahensya ang mga nakikitang problema sa proyekto para mabigyan agad ng solusyon. Handa naman daw ang Department of Justice na mag-imbestiga sa legal agreements ng proyekto kung kinakailangan. Pag-unlad at mahigit sa 130,000 high-quality jobs daw ang posibleng maibigay ng planong proyekto na Foxilica kapag napaitayo po ito sa bansa ayon sa Pangulo. Gayunman, ang ilang grupo hindi ho kumbinsido at maaaring at mariin po nilang tinututulan yan. At kaugnay po yan ay makakapanayan po natin ang tagapagsalita ng AGHAM, Advocates of Science and Technology for the People. Okay, so bakit ho nagkakaroon ho kayo ng pag-aalinlangan sa proyekto pong Foxilica? Actually, tinututulan natin to kasi doon sa press releases nila at sinasabi nila, tingin natin hindi ito talaga yung magdadala sa atin sa pag-unlad. Walang nakasulat dito na technology transfer, walang nakasulat dito na magiging sa atin yung mga technologies na nandyan. Tayo ay magpaparenta lang ng lupa, tayo ay pupuntahan nila para i-process dito yung mga
minerals dito, pero iiwan din naman sa atin yung mga waste. Gagamit ito ng maraming tubig, gagamit ito maraming kuryente. Ito ba talaga ang klaseng pag-unlad na gusto natin? But what about the 130 jobs po na ma-generate from this? Isn't that Yung something tingin na... natin, itong 130,000 jobs na sinasabi nila ay totoo kasi magtatayo ka ng isang enclave ay meron talaga doon sa paggagawa nila at pagtatayo nila sa construction phase. Pero kung AI data centers talaga ang gusto nilang itayo doon, hindi naman marami ang kailangan para magpatakbo ng isang buong building. Yun ba ang sinasabi nila na jobs na i-create nito? So, kung meron man talagang klaseng jobs na gusto natin, ang gusto natin yung mga jobs na gumagawa ng mga bagay para sa mamamayang Pilipino. Pero ano ba yung gagawin dito sa Pac Silica? Ito ay gagawa ng mineral processing. Ilalabas din natin yung final process. Hindi tayo gagamit at gagawa dito ng chips. Hindi tayo, yung AI data centers na yan ay mga processing para sa labas. So, yung mula sa processing, mula dun sa mineral processing, mula dun sa AI, hanggang dun sa chips, ay hindi naman Pilipino yung at the end na magagamit na to. Pero gagawa ho ng chips, yan ho ang unang naibigay sa ating information. So ito ho ba ay may environmental concerns din na dapat isaalang-alang? Kasi ang sinasabi nga ho, gagamit ito ng napakaraming tubig at kinakailangan din ng 600,000 megawatts na kuryente. Actually, 3 gigawatts ang sinasabi ng BCDA na gagamitin nito. Sa tubig pa lang, actually, yung 60 to 90 million liters per day na sinasabi nila, kukunin daw nila to sa groundwater. Sa ulan at hindi sa groundwater. Pero kung titingnan natin, bibilangin natin yung ulan na pupunta doon, hindi pantay-pantay bawat buwan yung kanilang ulan na pupunta dito. Tapos hindi rin natin maisip kung magtatayo ba sila ng malaking storage ng tubig para ma-ensure na may tubig na tuloy-tuloy sa isang taon dito sa operasyon ng kanilang data centers. Iba pang usapin kung mag-mineral processing ka dito kasi yung mineral processing mismo ay gagamit ng tubig. Pero hindi pa rin nila pinag-uusapan yung magiging effluents or yung magiging waste nitong processing nito kasi hindi yan simple na tubig lang na gagamitin mo sa paglilinis ng bato, kundi bawat phase na hinahanap mo yung mga rare earths at critical minerals dito ay gumagamit ng maraming tubig at magka-create ng wastewater na hindi rin naman nila sinasabi kung saan nila itatapon. So itong mga to ay may malaking epekto hindi lang doon sa lugar, kundi doon sa mga adjoining areas kasi pag walang tubig, sino ba ang una nilang kukuhanan kundi yung katabing mga lugar kagaya ng Tarlac. Okay, so ibig sabihin, kung sakasakali hong mailalatag, sa ngayon ho kasi usapan pa lamang ito, pero kung may malalatag po sila ng lahat ng magiging plano, even yung pag-dispose po sa waste and everything, kayo ho ay willing naman makinig at hindi naman talagang sarado po ang inyong isip because maaaring ito ho ay mag-open din ng opportunities daw sa Pilipinas para sa iba pang mga kumpanya. Pero nangyari na yung ganitong promise sa atin noon sa pagpasok natin sa electronics 40 years ago. Pumunta dito ang Intel, Texas Instruments, nagtayo sila ng mga electronic firms dito. Ang promise noon ay magiging electronics giant tayo. Pero pag alis nila, walang naiwan sa atin. Hindi naiwan sa atin yung kakayahan gumawa nitong mga electronics chips. Ngayon, ito ang gusto nating sumama dito sa AI thrust ng US. Ang problema dito, ang binibigay sa atin na bahagi ay yung bahagi na madumi, bahagi na hindi naman high-tech, hindi naman nila binibigay sa atin yung mga extreme UV lithography na technology na yun yung gumagawa ng chips. Hindi naman nila ibibigay sa atin yung mga models nila na ginagamit sa AI ngayon. Hindi naman nila ibibigay sa atin yung computational power. Ang binibigay nila sa atin ay yung mga hindi to at tinututulan mismo ng mga Amerikano na itayo doon sa kanilang bansa. But can that be a bargaining chip po on our part na ibigay sa atin yung technology o ipasa sa atin? Maganda bang panimula yan? Nakakapagtaka actually na nire-raise natin ito ngayon pero hindi nire-raise ng ating presidente nung sinabi niya sa SONA, hindi nire-raise ng BCDA ito at mukhang gusto na nilang matuloy ito na
tayo pa mismo ang magsasabi na bakit nyo agad-agad na inoohan itong mga to. Makikita natin na bawat bago nilang press release ay may walk back sila na mga promises na sinasabi nila ito yung magdadala ng ganito. Kasi tingin natin, minamadali nila. Kasi pumirma lang tayo dito ng December 2025. Noong April, dumalaw dito yung Undersecretary ng US at ngayon parang okay na at sinabi na nga sa SONA ni Presidente. Ano pa ba yung puwang na ibinibigay nila at nagnenegosasyon na sila ngayon dito? At as if bago lang at ngayon lang natin nasasabi na yung tubig, yung electricity, yung lahat ng mga nire-raise natin na concerns, as if ngayon lang nila naririnig. Dapat sila yung nagsasabi sa atin kung ano to. Pero mukhang minamadali lang talaga nila rito. Okay. Ano ho ba yung kaibahan ng Pilipinas kumpara po sa ibang bansa na nakapagtayo na ng nakikinabang daw sa mga naitayong Pax Silica projects? Actually, wala pang natatayo na Pax Silica projects. Kasi ito isang plano pa lang ng US at binubuo niya to. Pero meron mga ilang, kagaya ng Indonesia, ay nagkaroon sila ng mineral processing sa kanilang sarili. Pero sila sinabi nila na dapat Indonesia ng may-ari, dito yung processing. Of course, Indonesia also did it with the help of China. I don't think yun yung gusto din natin. Pero ang kailangan panindigan doon ay ano ba yung benefit talaga ng Pilipinas doon sa pag-process hindi lang ng minerals natin, kundi yung pagtatayo ng sarili nating industrial plant. Mukhang industrial policy natin ay hinahabol lang nila doon sa kagustuhan ng US na magkaroon ng supply chain control. At dahil US ang nagdidictate, sumusunod lang tayo. Ang tanong na ay, yun ba talaga yung magdadala sa atin? Or uulitin lang ba natin itong nangyari sa atin gaya sa electronics? One of our top exports ngayon ay electronics, pero hindi mura ang electronics dito sa Pilipinas. So, hindi ho natin kakayanin kung sakasakali on our own na magkaroon ng manufacturing? Kaya natin. Kailangan planuhin. At hindi dapat tayo sunod-sunuran kung ano lang yung gusto ngayon ng US, paano kung ayaw na niya? At iwan na rin tayo, kagaya ng ginawa ng Intel, umalis sila dito. Kailangan talaga meron tayong sariling independent industrial policy na tingin ko ay wala ngayon sa kanilang mga plano. But sinasabi rin ho nila ito ay magiging paraan din para hindi ho tayo maging reliant sa China, no? Kasi doon po talaga lahat halos ng bansa ngayon kumukuha. Totoo yun. Pero hindi rin naman kasi tayo yung gumagawa ng electronic chips. Concern siya mainly ng US. Okay. Kung saan doon tayo bumibili. At dahil ito yung concern ng US, dapat sunod tayo sa gusto niya. Ngayon, kailangan din talaga natin planuhin kung saan tayo magsusource ng mga computer chips at iba pa. Pero nag-aagawan base pa ang US at ang China dito. At ang problema, tayo, agad-agaran tayo na bastang magbigay ng lupa natin, magbigay ng ating mga kuryente, ng tubig at iba pa, nang hindi tinitingnan kung maiiwan ba talaga sa atin yung kakayahan na ito. Doon lang ba tayo sa processing maiiwan? Ano pa ba ang makukuha natin dito sa mga ganitong klaseng deals? Kung hindi, baka ang maiiwan sa atin ay yung mine tailings, yung processing waste, yung kawalan ng tubig at yung kawalan ng kuryente. May legal na hakbang ho ba kayong gagawin tungkol po dito sa Pax Silica? Sa ngayon, ang problema, wala silang nilalabas na detalye. At ano ang questionin mo, kundi yung mga press release nila. Walang transparency, nagkakagulatan lang tayo sa mga detalye, binabago nila yung numero every time na magsasalita sila. So, iyan yung atin, pero ating concern. At ang ginagawa lang natin ngayon ay yung mga iba't ibang mga grupo na nagkakaisa laban doon sa Pax Silica at ang pagtingin ay dapat magkaroon tayo ng tunay na sarili nating industrial policy at pag-unlad. Yun yung pinagsasama-sama natin na kausap ngayon. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin sa Balitang Hali. Maraming salamat at magandang umaga. Yan po naman si Agham, spokesperson Dr. Giovanni Tapang. Susubukan po namin hingan ng pahayag ang Malacanang at Bases Conversion and Development Agency o BCDA kaugnay po sa mga sinabi ni Ginoong Tapang. Huli kam sa Tuy, Batangas ang pagtagilid ng 10-wheeler na yan matapos iwasan ang nagmaniobrang van sa may paliko na Sugbo Road. Natumba ito malapit sa kasalubong na AUV na natabunan naman ng karga nitong lupa. Ligtas ang naipit na AUV driver.
Ayon sa pulisya, stable at nagpapagaling siya sa ospital matapos magkabali sa binti. Wala pa siyang pahayag. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang truck driver. Paliwanag niya, hindi raw kinaya na mapahinto agad ang truck dahil puno ng lupa. Nangako naman ang may-ari ng truck na sasagutin ang gasto sa pagpapagamot sa biktima. Pinagbubugbog ang isang lalaking may problema sa kalusugan dahil po sa panghaharas umano sa isang menor de edad sa Quezon City. Ang mainit na balita hatid ni Gabriel Gonzalez. Pinagpapalo ng lalaking naka-long sleeves na puti ang lalaki na kanilang na-corner sa Barangay Immaculate Conception, Quezon City kahapon. Maya-maya pa, bato naman ang ipinukpok ng lalaking nakasando sa ulo ng biktima. Ayon sa pulisya, inaakusahan ng sexual harassment ang lalaking binugbog. Ang biniktima umano, menor de edad na anak ng isa sa mga nanggulpi. Meron siya pong undifferentiated schizophrenia, parang isang mental illness. Dumulog sa pulisya ang dalawang lalaki na nakitang nambugbog. Ayon sa isa sa kanila, bago ang insidente, hinalikan at binastos umano ng biktima ang kanyang 9 anyos na anak habang nag-aabang sa mga kaklase papasok sa eskwela. Umakyat po yung anak ko, nagsumbong sa akin. Siyempre po, bilang magulang, masakit po sa akin yun. Kaya nagawa ko man po yung pananakit dahil po, bugso na lang po ng damdamin ko yun. Depensa naman ng isa, tinulungan lang niya ang kanyang kumpare na habulin ng sinasabing ng bastos. Bilang isang godfather, ninong ng bata, siyempre, kaya nga pangalawang ama, para gabayan at tulungan din kung ano yung nangyaring sitwasyon. Ililinaw ko lang po, meron pong nangyaring una bago po sa pambubugbog. Ang mga kaanak ng binugbog, hindi matanggap ang nangyari sa kaanak. PWD po yung kuya ko, hindi po hayop. Nagkulang po kami pero sumobra po kasi sila eh. Sakit po sa damdamin, hindi po namin matanggap talaga. Meron naman ho tayong mga ahensyang pwedeng dalan. Pwedeng dalhin sa barangay, kung saan sa barangay. Kasi ang barangay pwedeng maghatid dito sa Station 10, sa kapulisan. Kaso nakita ko po para silang pumalo ng aso. Nang magkita-kita sila sa Kamuning Police Station, hindi napigilan ng lola na saktan ang dalawang lalaki. Kaya't inaresto rin siya ng pulisya. Dito po pagpasok, nasa lumbong ko na lang po. Nabigla rin po ako Ginanyang ko po dito, ginanyang ko po. Iniisip ko yung apo ko, paano nila ginulpe, paano nila binugbog. Inaresto rin ng pulisya ang lalaking binugbog dahil sa reklamong paglabag sa Republic Act 7610 o child abuse. Maharap ang dalawang lalaking ng bugbog sa mga reklamong slight physical injury. Habang reklamong unjust vexation naman ang isasampa laban sa lola ng biktima. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Sa iba pang balita, hinamon ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte si DPWH Secretary Vince Dizon na maglabas ng pangalan at magsampa ng kaso. Kasunod ang pagbasa ilang bahagi ng lungsod nitong mga nakarang araw, kabilang dyan ang Barangay Talomo. Sabi ng kongresista, totoong nakakagalit na nakararanas muli ng matinding pagbaha ang mga residente. Kahit pa mayroong flood control master plan pero walaan niyang kilos para rito. Mas nakakagalit din daw na ngayon lang ito nalaman ni Dizon at magkakaroon lang ng pondo sa ilalim ng 2027 General Appropriations Act. Nasa DPWH anyang records ito para malaman kung sino ang nag-asikaso, nag-aproba at pumalya anyang pondohan ng mga proyekto. Ayon naman kay Secretary Dizon, prioridad nila ang pagtugon sa pagbaha sa Davao City. Kailangan daw nilang kumilos agad at tuloy-tuloy naman daw ito. Sa gitna ng kanilang successful Arirang World Tour, inanunsyo ng Global Superstars BTS na hindi sila lalahok sa 69th Grammy Awards. Pare-pareho ang post ng members na sina RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V at Jungkook sa kanilang personal Instagram accounts. Sana raw ay makilala ang kanilang musika sa kung ano talaga ito nang hindi nakakategorize sa region o language. Nagpasalamat din sila sa suporta ng ARMY. Bago yan, inanunsyo ng Recording Academy ang bagong 5 category sa Grammys. Anila kikilalanin sa kategorya ang husay ng Asian pop music performances, kabilang ang K-pop, J-pop at C-pop. Umani yan ng magkakaibang reaksyon online. Ayon sa fans, tila hakbang ito para ilayo ang Asian artists
sa pagkakataong manalo sa major categories ng Grammys. Ikinalungkot naman daw ng Grammys ang desisyon ng BTS. Gayunman, kinikilala at nirerespeto daw nila ang kanilang pasya. Paglilinaw nila, ginawa ang Asian Pop category para i-celebrate ang pop artistry sa Asia. Kung mas marami raw ang category, mas maraming artist ang mabibigyan ng pagkilala. Ang pag-submit din daw sa bagong categories ay hindi ibig sabihin na hindi na sila pwedeng magsumite o mapili sa general field categories. Pinayagan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbubukas ng tax at bank records ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial ng BICE. Kung nag-approve na or nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR, yes. Ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kahit pa magduda ang mga kritiko ni Pangulong Marcos, para sa kanyang intensyon dito, tinutupad lamang daw ng Pangulo ang proseso at ang batas. Hawak na ng impeachment court ang 2 kahon mula sa Bureau of Internal Revenue ng bank records ng BICE, minister na si Attorney Mans Carpio at kanilang mga negosyo. Nadala na rin sa Senado ang ilang bank documents ng BICE, pati mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council. Ayon sa prosecution team, hahayaan nilang magsalita ang mga ebidensyang ito na kanilang gagamitin sa pagtalakay sa impeachment article tungkol sa hindi umano maipaliwanag na yaman ng BICE. Wala namang komento ang defense team kaugnay sa pagpayag ng Pangulo na buksan ang mga ito. Sa isang pahayag, sinabi ng kampo ni Attorney Carpio na nirerespeto nila ni VP Duterte ang otoridad ng impeachment court. Pero naniniwala raw silang may legal questions pa rin kailangang masagot kaugnay sa paglalabas ng kanilang tax records. Kailangan daw masunod ang konstitusyon at mga batas para matukoy ang legal significance at halaga nito bilang ebidensya sa impeachment trial. Balik-kulungan ng isang lalaki sa Quezon City matapos siyang mabistong nagnanakaw ng galvanized pipes mula sa isang establishmento. Balitang hatid ni James Agustin. Gumagapang ang isang lalaki na tila kumukuha ng tiyempo ng makuna sa CCTV sa rooftop ng isang commercial establishment sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Ilang minuto siya naghanap hanggang sa makitang mga galvanized pipe na dahan-dahan niyang hinata. Binuhat niya ang mga ito patungo sa kabilang bahagi ng rooftop. Bumalik siya para kunin ang isa pang pipe nang mabisto na siya ng ilang empleyado ng establishmento. Tumakbo ang lalaki. Napansin ng isang empleyado ng establishment na may tao ron. So inalarma niya yung mga co-worker niya kaya hinabol yung suspect. Unfortunately po sir, nakatalon ulit yung suspect doon sa labas. Arestado ang 31 anyos sa lalaki na inabutan ng pulisya sa katabing lote ng commercial establishment. Aminado siya sa nagawang krimen. Walang-wala po kasi. Ano gagawin mo dun sa mga bakal na yan? Papakilo po sana sa junk shop. Po, sana nga po patawad lang gawa ng nagawa ko lang po, gawa ng sa asawa ko po. May sakit po kasi asawa ko tapos buntis pa po eh. Nabawi sa kanya ang ilang ninakaw na galvanized pipe. Yung mga ninanakaw niya pong bakal doon sa rooftop, itinatapon po niya sa bakanting lote. Nasaktuhan naman po ng pulis natin, nagpapatrolya sila. Nung pagtalon ng suspect, nahuli po siya doon ng mga pulis natin. Ito na ang ika-7 beses na naaresto ang suspect na dating nasangkot sa mga kasong pagnanakaw, iligal na droga at pagsusugat. Sinampahan na ang suspect na reklamong robbery. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Dalawampung bahay ang nasunog sa Iligan City. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay sa barangay Tambakan. Pinalala pa yan ng hanging nanggaling sa dagat na katabi ng residential area. Wala namang naiulat na nasaktan sa sunog. Pero 55 pamilya ang apektado na lumikas muna sa gym ng barangay. Tinulungan sila ng lokal na pamahalaan. Ayon sa pulisya, isa sa mga tinitinang sanhi ng sunog ang problema sa linya ng kuryente. Patuloy ang investigasyon. Binaril sa tapat ng kanyang bahay ang isang guro sa Santa Maria, Bulacan.
Ayon sa pulisya, nakarinig ang kapatid ng guro ng malakas na putok lampas hating gabi kahapon. Nang lumabas siya ng bahay, nakita na lamang niya ang kapatid na duguan. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima sa media. Iniimbestigahan pa ang krimen. Magka-partner na negosyante ang itinuturong utak sa pagpaslang sa vlogger na si Alicia Lipata ayon sa PNP. Sabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., lumabas sa investigasyon na posibleng nag-ugat ang krimen sa umunoy 8 milyong pisong utang at personal na alitan sa pagitan ng biktima at ng mga negosyante. Patuloy na inimbestigahan ang krimen. Hindi pa malinaw kung hawak na ng PNP ang dalawa. July 17 ang barilin si Lipata sa kanyang bahay sa Caloocan. Sugatan ang kanyang live-in partner. Mga ka-fave, mamaya na ang finale episode ng GMA Afternoon Prime Series na You're My Favorite Song. Revelation after revelation. Yan ang nasaksihan sa intense finale week ng serye. Gaya na lang ng totoong pakay ni Serena played by Kazel Kinuchi kay Lolo Javi na karakter ni Buboy Garavillo. At ang pagsagip ni na Zion, Calix at Miguel sa pamilya ni Angel. Ang mga karakter ni na Marco Massa, Clifford, Heath Hornales at Caprice Cayetano. Ang tanong ng fans, sino na ang pipiliin ni Angel sa kanyang Knights in Shining Armor? Abangan yan mamaya sa GMA Afternoon Prime. Pero huwag maging sad, extended ang kilig sa You're My Favorite Song dahil bukas na ang kanilang fan meet. Samahan sina Marco, Clifford, Heath at Caprice bukas sa SM North EDSA Skydome 5 p.m. Kita-kits! Friday na. Uy, Friday. Happy Friday. Happy Friday at marami na syempreng excited umuwi sa kanilang pamilya for the weekend. Looking forward sa mga ganyan ang isang Coast Guard personnel na nakaistasyon sa Batangas. Homesick feels dahil sa kanyang baby girl na nasa Oriental Mindoro. Papa! Papa! Kamusta ikaw, Nini? Parang sirang plaka ang batang si Angelina Faye. Kakasabi ng salitang, Papa! Kahit paulit-ulit, musika pa rin naman yan. Para kay Daddy Don Ferdy Balino, na-miss na ang baby niya. 2 beses kada buwan lang kasi siya nakakauwi dahil sa serbisyo sa Philippine Coast Guard. Kaya marinig lang ang boses ng anak, tanggal pagod agad. Kwento ng inang si Hughes Cooper MG, inaagaw ni baby Angelina ang cellphone sa tuwing tatawag kay Papa. Halos 400,000 views na ang video dahil maraming nakyutan kay baby na certified main character. Talagang music to Papa's ears. Yan, diba? At talagang mapapauwi ka talaga. Oo. Pag ganyan, ka-cute yung baby mo. Tawid dagat yung kanyang gagawin, ano? Pero alam mo yan yung mga edad na gustong-gusto natin, di ba? Kung pwede lang yung mga anak ilagay Magstay sa ganyan. Nakakamiss yung mga ganyang edad na bata. Yung talagang naghahabol pa sa'yo. Yes. No? Pag-aalis Parang may hugot tayo, no? Nagtatakala ako, buti hindi niya napapatay yung cellphone, ano? Oo, galing niya. Oo. Parang gusto ko nang umuwi tuloy. Yan na. Yan ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po, si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.